Kumusta, mga kasama sa bukid? Alam naman natin pag sinabing pestisidyo, yan ang isa sa mga kakampi natin, di ba? Pero, paano kung yung kakampi natin may dalang dalawang panganib na hindi natin masyadong napapansin? Panganib sa atin at sa mismong ani natin. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Titingnan natin kung paano ba talaga manalo sa laban sa peste nang ligtas tayo. Tara, simulan na natin. So, ito yung tanong na dapat laging nasa isip natin. Kasi ang totoo, ang laban sa peste hindi lang yan sa halamanan Nagaganap din yan sa katawan natin. Kaya ang challenge, paano ba manalo sa dalawang laban na yan nang sabay? Yan ang aalamin natin. Okay, unahin natin yung una. Yung panganib na pinakamalapit sa atin. Sa sarili nating kalusugan. Ito yung kalaban na, alam mo yon, hindi mo nakikita pero hawak-hawak mo, naamoy mo, sa tuwing naghahalo ka o nag-spray ka ng chemical. Delikado, di ba? Kailangan nating tandaan to ha, hindi lahat ng pestisidyo pare-pareho ng tapang. Merong sobrang tindi at meron namang medyo bayanad lang. So paano mo malalaman kung ano yung hawak mo? Simple lang, isang tingin lang sa label, malalaman mo na. At ito, kung may isang bagay lang kayong aalalahanin sa buong usapan natin, sana ito na yun. Ang label, yan ang Biblia mo sa bukid. Yan ang batas. Nandyan lahat ang tamang timpla, ang tamang gamit, at lalo na kung paano mo iingatan ang sarili mo. Kaya please lang, wag na wag nating babaliwalain yan. Eto naman yung armor natin, yung balutin natin sa bukid. Isipin niya ha, una, yung mahabang pantalon at damit, yan yung unang harang sa balat mo. Tapos, guantes, para protektado ang kamay mo na laging humahawak ng chemical. Salamin, syempre, para sa mata. At yung mask o respirator, para sa hinihinga natin. Lahat yan importante, huwag tayong magkukulang. Kumpletuhin ang depensa. Okay, so bukod sa suot natin, may dalawa pang dapat tandaan. Una, pag maghahalo ng pesticide, doon tayo sa labas sa lugar na mahangin. Para yung singaw, hindi natin malalanghap. Pangalawa, gamitin natin yung tamang gamit. Yung sprayer na nakatono o calibrated. Bakit? Para siguradong tama ang labas ng chemical. Sakto lang, hindi kulang, hindi sobra, walang sayang. Okay, tapos na tayo sa unang panganib. Ngayon punta naman tayo sa pangalawa. At ito, medyo mas nakakatakot to kasi pangmatagalan ng epekto. Ito yung paglakas ng mga peste. Yung pagiging resistant nila sa mismong lason na ginagamit natin laban sa kanila. Isipin niyo to ha, kung may kalaban ka, tapos paulit-ulit lang yung atake mo, ano sa tingin ng mangyayari? Siyempre, sa katagalan, makakabisado niyo yung galaw mo at matututunan niya kung paano yun iwasan, di ba? Ganyan-ganyan din ang nangyayari sa mga peste. Dito na ngayon nabubuo yung tinatawag nating super pest. Ganito yan. Step 1. Nag-spray ka. Boom! Patay halos lahat. Pero, may iilan na nakaligtas. Sila yung mga natural na matibay, yung may anting-anting, kumbaga. Step 2. Yung mga nakaligtas, syempre sila yung magpaparami at yung katibayan nila na ipapasa nila sa mga anak nila. Step 3. Sa paglipas ng panahon, yung buong populasyon ng peste sa bukid mo, mga anak na lahat nung matitibay. At ang resulta? Step 4. Yung pestisidyo mo na dating ubod ng epektibo, ngayon parang pinainom mo lang sila ng tubig, wala ng talab. So ayan, alam na natin yung dalawang problema. Panganib sa kalusugan at paglakas ng peste. Ang tanong ngayon, anong gagawin natin? Hindi pwedeng basta spray lang ng spray. Kailangan natin ng mas matalinong diskarte. Isang estratehiya na pangmataganan. Ang tawag sa solusyon ay resistance management. At yung boxing analogy kanina, yun mismo yun. Kung sa boxing, hindi ka pwedeng puro jab lang, di ba? Kailangan may halo kang straight, uppercut, hook. Sa pesticide ganun din. Kailangan pinagpapalit-palit mo yung gamit mo, yung mga may iba't ibang modes of action o paraan ng pag-atake. Para ano? Para malito ang peste, para hindi sila makadevelop ng depensa. So para mas malinaw, ito yung pagkakaiba. Ang mali, yung paulit-ulit na paggamit ng iisang produkto, cycle after cycle. Yan, siguradong daan yan papunta sa superpest. Ang tama, yung pagsasalit-salit ng mga pestisidyo. Simple lang pakinggan, di ba? Pero grabe ang epekto niyan sa katagalan. Okay, so bakit pa natin pinag-uusapan lahat ng to? Bakit importante tong tamang diskarte? Ano ba talaga ang pakinabang nito para sa atin, para sa ating kabuhayan?
Kasi sa huli, ang tamang paggamit ng pestisidyo, hindi lang yan tungkol sa pagpatay ng peste ngayon. Ito ay tungkol sa pag-alaga ng kinabukasan. Pinapanatili nating epektibo yung mga gamot natin para may magamit pa tayo sa susunod. Pinoprotektahan natin ang kalusugan natin para makapagtrabaho pa tayo ng matagal. At syempre, ang pinaka-importante, sinisiguro natin na yung ani at kita natin tuloy-tuloy. Ito yung pag-iingat sa ating lupa, sa ating kabuhayan. Kaya ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayong protektahan ang kinabukasan ng inyong sakahan? Dahil bawat desisyon na ginagawa natin ngayon sa bukid, mula sa pagsuot ng gloves hanggang sa pagpili ng ipa-spray, yan ang huhubog sa ani natin bukas at sa mga susunod pang taon. Tandaan, hindi lang ani ang pinoprotektahan natin dito. Pinoprotektahan natin ang ating kalusugan, ang ating pamilya at ang mismong kinabukasan ng ating pagsasaka. At yung kapangyarihan na yan, nasa mga kamay ninyo.